Matapos pamalya sa kanyang pag-atake, ay agad siyang nilapitan ni Orange Sword at tinanong kung kumusta ang kanyang kalagayan. Agad namang sinabi ni Blue Sword na okay lang siya, ngunit napagtanto din niya na ang mga sakay ng higanting robot na iyon ay kilala niya. Dito nga ay nagsalita na ang hari ng Dwarf Kingdom habang hawak pa ang kutsilyong ginawa noon ni Li Ping. Tinanong niya sa Sword Saint kung talaga nga bang dito ang lokasyon ng misyon na binigay sa kanila ng legendary hero. Agad naman itong kinumpirma ng Sword Saint, at sinabi pa nga na bukod sa kanyang mga disipulo, ang lahat ng mga nandito ay ang mga napili din ng legendary hero. Namangha naman ang prinsesa ng Kingdom of Aristotle sa kanyang mga nakikita, saka tinanong ang kanyang mga bagong kasamahan kung pwede ba nila siyang turuan ng magic. Humingi naman ng pasensya ang Sword Saint kay Elder Boss dahil medyo natagalan sila ng pagdating. Hindi naman pinansin ni Elder Boss ang tungkol dito, at sa halip ay natuwa pa nga sa pagdating nila dahil matutulungan na nila sila na matapos kaagad ang kanilang misyon. Kasunod nito ay ikinwento naman ng prinsesa kung paanong naging siya ang bagong reyna ng Kingdom of Aristotle, matapos siyang tulungan ng legendary hero at ng Demon Queen. Sumang-ayon naman dito ang Dwarf King at sinabi na maging sila ay tinulungan din ng legendary hero na malutas ang problema nila sa pagbuo ng mga S-rank weapon. Kaya ngayon ay nagagawa na nilang makagawa ng maramihan ng mga S-rank weapon at kaya na rin nilang suplayan ang iba pang mga kaalyado anumang oras. Matapos namang marinig ang kwento ng mga ito, ay napagtanto ni Purple Sword na ang mga taong tinutukoy pala ng mag-ama ni na Elder Boss ay walang iba kundi ang legendary hero at ang Demon Queen. Kaya ganoon na lamang ang pagtatanggol ng mga ito sa kanila. Sa kabila naman ng kanyang mga napakinggan, ay hindi pa rin makapaniwala si Orange Sword, at sinabi pa nga na imposibleng mangyari iyon dahil matagal nang patay ang mga ito. Habang nag-uusap naman ang dalawa, ay sinabi ng prinsesa na maging ang kanyang bagong imbensyon ay binuo niya base sa alagang mechanical dog ni Li Ping. Idinagdag pa niya na ito ang unang pagkakataon niya na lumabas ng kanilang kaharian, at umaasa siya ng maayos na pakikipagtulungan sa kanila. Nagulat naman si Isabel sa direktahang pagbanggit nito sa pangalan ni na Li Ping, kaya sinubukan niya sanang balaan ang prinsesa sa kanyang sinabi. Ngunit huli na ang lahat para dito, dahil narinig na ito ng mga miyembro ng Sword Saint Guild, at sinabi pa nga na parang familiar sa kanila ang pangalan ni Li Ping. Kaya tinanong niya ang kanyang kasama kung naaalala ba niya kung saan nila narinig ang pangalang iyon. Sinabi naman ni Elder Boss sa kanyang anak na ang Dwarf King ay minsan nang naging tauhan ng Demon Queen. At dahil matagal na silang magkakilala, ay siguro ay hindi na nila dapat pang isipin ang pagtatago sa pagkakakilanlan ng Demon Queen at ng legendary hero. Agad namang sumang-ayon dito si Isabel, kaya sinubukan ng baguhin ng Dwarf King ang usapan at sinabi na pag-usapan na nila ang tungkol sa kanilang misyon. Tinanong din niya si Elder Boss kung hindi pa rin ba nila nakikita ang hot spring na tinutukoy ni Li Ping, dahil naaalala niya na napakaraming mga underground hot spring na mayaman sa magic power sa volcanic region na ito noon. Sinabi naman ni Elder Boss na naikot na nila ang buong lugar sa loob ng 10 araw, ngunit kahit patak ng tubig ay wala silang nakita. Sinabi din ni Isabel na ginamit na rin nila ang mga espesyal na mga buto mula sa elf tribe na ginagamit sa paghahanap ng mga underground water, ngunit wala pa rin silang nakuha mula dito. Nagtataka naman ang prinsesa kung ganoon ba talaga kahirap maghanap ng tubig sa lugar na ito. Nang marinig naman ito, ay tinanong ni Elder Boss kung mayroon bang paraan ang prinsesa para makahanap ng tubig. Natuwa rin naman si Isabel sa pagkarinig dito, at sinabi pa nga na mapapadali ang kanilang misyon sa kanyang tulong. Bilang tugon, ay sinabi naman ng prinsesa na kung bakit hindi na lamang sila gumamit ng kanilang magic, dahil sa kanyang pagkakaalam ay pwede silang magpalabas ng tubig gamit ang elemental magic. Natawa naman ang mga miyembro ng Sword Saint Guild at sinabi na akala nila ay mayroon ng magandang ideya ang prinsesa. Sinabi pa nga ng isa na magaling din palang magpatawa ang prinsesa ng Kingdom of Aristotle. Naguguluhan naman ang prinsesa sa reaksyon nilang ito, at tinanong kung mayroon ba siyang maling sinabi. Pinaliwanag naman ni Annie na kung hindi pa nawawala ang elemental magic, ay magagamit nga nila iyon para magpalabas ng tubig.
Sa gayon ay matapos na ang kanilang problema. Nagtataka namang tinanong ng prinsesa kung ano ang ibig niyang sabihin sa paglaho ng elemental magic. Pinaliwanag naman ni Annie na ayon sa mga records, ay mga 400 taon na ang lumipas nang ang mga elemental fairies sa kontinenteng ito ay bigla na lamang naglaho, at walang sinumang nakakaalam kung bakit. Lalo namang naguluhan ng prinsesa sa mga impormasyong ito, kaya humingi siya ng pasensya at sinabi na hindi niya maunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin. Kasabay nito, ay naisip din niya na mukhang ang mga libro sa kanilang kaharian ay masyado ng luma, dahil napakarami ng mga nagbago sa panahon ngayon, kaya napakarami pa niyang kailangang matutunan. Samantala, ipinaliwanag naman ni Annie na kapag wala ang blessings mula sa mga elemental fairy, ang elemental magic ay nakalock na sa intermediate level at hindi na maaabot ang high level. Kaya dahil dito, ang pagkawala ng mga fairy, 400 taon na ang nakalipas, ang nagdulot ng magic revolution at pagdevelop ng iba't ibang klase ng magic. Sinabi din niya na ang pinakamalakas na intermediate magic ay ang water magic ball technique, ngunit nangangailangan ito ng pagkuha ng tubig sa kapaligiran para magamit. Kaya sa ganitong klaseng tuyo at mainit na volcanic region, ay hindi nila magagamit ang water ball technique para gumawa ng tubig. Matapos namang marinig ang paliwanag, ay napayuko ang prinsesa at nagpasalamat kay Annie. Kasabay nito, ay naisip din niya na nahihiya siya sa kanyang mga kasama dahil kahit ang mga basic na kaalamang ito tungkol sa magic ay hindi niya alam. Ngunit sinabi din niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko at pilit na aabutin ang katayuan ng Demon Queen. Sa kabilang banda, ay nagsuggest naman ng Dwarf King kung bakit hindi na lamang nila idirekta ang tubig mula sa ibang lugar patungo sa lugar na ito. Dahil sa swordsmanship skill ng Sword Saint, ay madali lang para sa kanya na gumawa ng isang kanal na magdadala ng tubig mula sa isang malayong lawa. Agad namang sumagot ang Sword Saint at sinabi na makakaya nga niyang gawin iyon, ngunit hindi niya iyon gagawin. Sa pagkarinig naman nito, ay inisip ng kanyang mga alagad na kaya niya sinabi iyon ay dahil ipinapaubaya niya sa kanilang tatlo ang misyon na iyon. Ngunit naisip naman ni Orange Sword na ang pinakamalapit na lawa sa lugar na ito ay libo-libong milya ang layo, kaya tinanong niya kung paano nila gagawin ang ganoon kaimposibleng bagay. Sumagot naman si Blue Sword at sinabi na hindi rin naman masama kung susubukan muna nila iyon. Pinigilan naman sila ng Sword Saint sa pag-iisip nilang ito at sinabi na nagkakamali sila. Hinimok niya silang pag-isipan itong mabuti, dahil kung gagawin nga niya ang isang malaking kanal patungo dito, ay magdudulot ito ng malaking pagbabago sa kapaligiran, at ang mapupurwisyo ay ang mga nilalang na madadaanan ng pagbabagong ito. At sa kabila ng mga pinsalang may dudulot nito, ang tanging layunin lamang naman nila ay ang gumawa ng isang hot spring sa lugar. Kaya sinabi niya sa kanyang mga kasama na, ganito ba talaga ang gustong mangyari ng legendary hero at ng Demon Queen? Sa pagkarinig naman nito, ay nagulat ang kanyang mga kasamahan at napagtanto na tama nga ang sinabi ng Sword Saint. Dahil dito, ay naisip ni Annie na kung basta na lamang nilang tutuperin ang misyon na ibinigay sa kanila ng legendary hero para lamang makuha ang kanyang papuri, ay makakalimutan naman nila ang orihinal na intensyon nito. Kaya mahuhulog na lamang sila sa kanilang kasakiman at pagdudusahan ang magiging kabayaran nito sa huli. Naisip pa niya na, sa mga mata ni Leping, sila ay sinusukat lamang nito, kung ang ibibigay ba nito sa kanila ay reward o ang kanilang pagkawasak. At ang magiging resulta nito ay nakasalalay sa kanilang magiging mga desisyon sa kanyang misyon na ibinigay. Dahil dito, ay agad na pinuri ni Annie ang Sword Saint at sinabi na tama ang kanyang sinabi sa kanila. Kasabay nito, ay naisip din niya na noong tinulungan siya ni Leping at ni Elizabeth, ay tinulungan nila siya dahil ang kanyang puso ay mabuti, at hindi dahil pinupuri niya sila. Ngunit nitong huli, ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakikipagkumpetensya sa Sword Saint at kina Elder Boss. Mabuti na lamang at nagising siya mula sa paalala ng Sword Saint at naisip ang mas importanteng bagay. Sumang-ayon din naman dito ang Dwarf King at sinabi na tama sila, dahil kung isasakripisyo nila ang buhay ng ibang nilalang para lamang matapos ang kanilang misyon, ay para na rin silang walang ipinagkaiba sa Dark Guild. Pagkasabi naman niya nito,
ay nagsalita rin ang prinsesa at sinabi na mayroon siyang suggestion. Dahil kung hindi sila makakapagtrabaho sa ibabaw ng lupa, ay bakit hindi na lang sila gumawa ng isang tunnel mula sa ilalim nito? Sinabi pa niya na maaari silang maghukay ng isang tunnel sa ilalim ng lupa patungo sa dagat. Sa ganitong paraan, ay magagawa na nilang masolusyonan ang problema nila sa tubig, nang walang sinisirang kahit ano sa ibabaw ng lupa. Muli naman siyang pinagtawanan ng mga miyembro ng Sword Saint Guild, at sinabi na akala nila ay mayroon na itong magandang ideya. Ngunit hindi niya inaasahan ang sinabi nito, kaya hinamon niya ang prinsesa na kung sa palagay niya ay madali lang gawin ito, ay bakit hindi siya ang maghukay sa ilalim ng lupa. Hindi naman nagalit ang prinsesa sa kanilang mga reaksyon. At sa halip, ay buong kumpiyansa pang sinabi na ipaubaya nila sa kanya ang paghuhukay ng tunnel na ito. Kasunod nito, ay itinuro niya ang kanyang malaking robot at sinabi na sa tulong ng kanyang giant soldier, ay kailangan lamang niya ng 7 araw para mahukay ang tunnel na iyon patungo sa dagat. Hindi naman nakapagsalita ang 2 babaeng miyembro ng Sword Saint Guild, kaya sinabi ni Elder Boss na gaya ng kanyang inaasahan, ay nagiging madali ang trabaho kapag madami ang nagtutulungan. Sinabi pa niya na dahil mayroon na silang pagkukunan ng tubig, ay babalik muna siya at ang kanyang anak sa Elf Tribe para kumuha ng mga halaman upang pagandahin ang lugar na ito. Sinabi naman ng Dwarf King na ipaubaya naman nila sa kanya ang pagbuo ng mga kagamitan para sa bubuuan nilang hotel para sa hot spring. At sisiguraduhin niya sa kanila na kahit ang mga upuan ay magiging mga S-rank. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode.